Ayan, kumusta mga kabayan? Maganda ang panahon natin, it's 11 degrees. So, pag-isip ko ngayong Sabado, umaga, anong oras na ba? Alas 11, 11:15. Mag-change ako ng tires. Kasi next week pupunta ako ng Vancouver. Help out ako sa mga katrabaho doon. Marami daw calls, kulang sila ng tao. Dito, steady naman yung mga calls dito sa Prince George. Kaya dalawa sila maiwan dito. Okay yun dahil dalawang production trained tech. Kaya ako sa MFP mostly, small machines. Ipurso ko rin sana yung production kaso it takes a long time para maging production. Usually pagka big yung territory is hiwala yung production tech sa MFP specialist, yung mga copier na usually sa mga school, offices, lawyers offices, accounting offices, yun ang usually na pinupuntahan ko dito. Sa mga administration office ng mga city offices, ganyan, City of Prince George. So yan, yun at ongoing pa rin yung BCGEU, province strike ng Service BC. Usually yung mga correctional officer, yung mga tsaka yung nagpa-process din ata ng provincial administration. Kaya yun. Walang katao-tao dito sa downtown Prince George pagka weekends, ano. Usually sa big cities like Toronto, doon nagpapasyalan ng mga tao, mga turista. Yun, nabalitaan din na yung mga international students, at least nakita ko sa YouTube, 47,000 unaccounted for, meaning hindi sila nag-report sa kanilang school, tsaka hindi alam ng government kung nasaan na sila ngayon. Kasi kung umuwi na sila, may record yun, malalaman na ito accounted for na. Pero wala silang record kung saan sila ngayon. Kaya ayun, at yun din ang isa sa mga issue dito sa Canada, yung mass immigration nga, no? Kaya yun ang nangyayari sa Canada dahil sa safe supply ng BC government. Yan, harap-harapan nag-jamming sila dyan. Nakita ko umano sila ng usok, nagsishare sila ng parang crack o ano ata yan, I don't know, fentanyl or whatever. Yan sila. Tapos meron pa dun sa kabila Nakita ko na sila dito kasi ako sa mag-change ako ng tires. Kaya ayan yung mga nangyayari pagka wala masyadong kaparusahan ang nakikinita nila sa kanilang ginagawa. Ano na sila, yung iba bata pa ewan ko kung ini-inject nila ayan, yung usok pala. Sinishare nila yung usok hinihigop ng isa. Yan. Tinted naman to kaya hindi siguro ako makita na nakatutok sa nila. But it needs to be seen by people. The people need to wake up sa mga ginagawa ng ating taxpayers' dollars at kung paano nila pinapalakad ang government sa society. Dapat kung sino yung nagbayad, mga taxpayer, yung program is babalik din sa kanila, no? Sa kanilang safety, security. Bagkus pinapadala sa federal, pinapadala sa ibang bansa. Ginagawa nila like kunwari sinesend nila si Krista Freeland, nag-resign sa kabinete ni Carney para magpunta sa special convoy. Envoy ba yun? Of course, special convoy, envoy yata sa Ukraine.
para daw sa rebuilding ng Ukraine. Madaming i-rebuild dito sa Canada, bakit nila i-send doon yung mga pera ng mga taxpayers money, right? So, doesn't make sense, right? So, in return, may cut din siya doon. Binabayaran siya ng taxpayers money para magtrabaho doon. And for what? For the, I mean, you know, it's a different country. It's Canada is helping out, but I know it's yung empathy ng ang Canadian sympathy nila is very broad, right? But it's not supposed to be. They need to fix the problems here in Canada first, right? Yung government. So kaya maraming mga Canadians na ewan ko bakit nanalo dahil sa Ontario at Quebec din data. Yun sinasabi nila, narinig ko, ang Quebec is like freeloading sa pera ng Alberta, right? So, yung Western society. So, yun. Change nila yung tires. Habang nasa phone yung dalawang, nagte-text sila, nag-uusap silang dalawa. Magkatabi lang nag-uusap. Ayan, mag-ano tayo. Gym. Ang tagal ko nang hindi nag-gym. Grabe. Yan, pang third set ko yun eh. And one more set. Bantay. Bantay na. Wait lang. 6. Oh. Kita niyo yung tubig na yan. Dumadaloy. Malakas at saka malamig. Delikado yung tubig na yan. Ayan. Malamig ngayon eh. +3. Dito sa... Ito yung Fraser River. Doon nagmi-meet yung Nechako River. Dito tayo sa South Fort George na pinangalan ng Leday Tenay Park na ngayon. For politically correct daw na term. Binase sa native names. Leday Tenay. Dati South Fort George Park. Yan, Sunday morning, madaming di pala marami. May nag-jogging dun. Itong kailangan na nating i-take advantage habang wala pang snow. Pag may snow na, hirap na maglakad dyan eh. Kaya naglakad-lakad tayo. Leday, Tenay, Village of Ledley. Ledley pala. Leday yung nila. Bigkas. 1823. Yan, dito nag-umpisa. Post nyo na lang para mabasa nyo. Ang tipi yung itsura ng stage dito sa Leday Tenay Park. Dito pagka July 1st Canada Day, dito nag-perform yung mga tao, mga banda. Ayan. Tapos nakaupo yung mga tao dyan. Ito siya. Kiwanis Bowl. Ang nag-donate ata. Karamihan yellow. Yung isa doon, yun yata yung maple leaf, yung pula. Tapos may orange pa ron. Ayan. Ayan ang ganda, kulay pula. Itong kanilang cemetery doon.
Leyte Cemetery. Yan. Yan naman pasukin to eh. Ito yung entrance. Naging memorial park na ngayon. Yan. Yan, may mga binabasa dyan. Ito matagal na siguro itong puno na to. Ayan. Tapos merong mga nagbibigay pa ng ano dun, ng flowers. Itong nilang tawag nito. Yung mga date. Says Catherine, 1888. Yan, Monique, M-O-N-I-C-K, 1898. Ano kaya yung symbol na yun? Parang, yan ata yung letters ng mga natives, 1893. Yan, si Kuao, 1898. 1889, 7 years old lang. 1892, 65 years old. Almost the same date. 1898 din to eh. Sophie. Yan, ito ayaw ko ano to. Parang dito ata magsisindi ng mga kandila. Tipon-tipon dun. Sino kaya yung mga yan? Aga. Baka church. Tipo ng mga church. Dito may mga ano pa nilibing dyan. Oh, okay. So siya. (2019) 1975. Bago lang to. Ito pa rin. Diyan pala nilibing. Siguro mga native. 2007. 2014. Bago lang to. 2021, 2019. Okay. Bago na to. Yung parang anong klaseng pool tawag dito? Water play. Ito bago na yung public washroom. Checkin ko nga. Stainless steel yung ano nila. Lagayan. Yan. Yan. Ang lamig niyan. Sa puwet. Ayan, may nagsasalita doon eh. Yung ano. The exploration place. Parang may ano sila eh, run for cancer cure. Ayun yung nabasa ko lang, mga volunteers. Ito naman totally nag-brown, namatay. Hindi na siya yellow, basta lang patay na agad. Yan, may mini railway station dito pagka yung may events. Paikutin ka, may bayad ata. Pero yung, siyempre, para sa mga volunteers din. Yung time nila. Ayan. Exploration place. Saan ba tayo galing? Dito. Balik na tayo. Sa mga bago, kung kailangan nyo ng work experience sa Canada, yung volunteerism din sa mga legit business, consider as Canadian experience din yun. No?
Kaya siguro maganda rin at kung mag-volunteer din kayo pagka dating dito. Para kasi pwede nyo ilagay yun. Makita ng employer na nag-volunteer kayo. So, you're working for, say, your passion, right? Siyempre, kailangan mo rin mag-work for pera. But, yun lang ang isa sa mga tip ko na kailangan mo mag-volunteer din para makita mo sa Canadian employers para sa next one, may Canadian experience ka. Ngayon, dalawang ewan ko kung nagtitraining yan. Magkasunod lang eh. Oh. Yan. Ito ang lumang supposedly railway station. Tapos ito yung public school daw. May ano pa, mga classroom. May blackboard pa doon. Bawal pumasok eh. Kasi gusto nila i-preserve. Pero ayaw. Lock. Classroom. Ayan. Sarap din mag-bike dito eh. Bike ano rin to eh. Bike lane. Madulas to pagka may ice na. Paikot-ikot yung aeroplano doon. Be aware. Ayan. Ang tawag nilang dati dito yung parang BX na may cartwheel sa likod. Dito sila sumasampa para kumuha ng mga parang airport ng mga boat puntang Quesnel, Karatig Bayan. Ayan. Parang ano siya dati. May binabasa doon eh. Para tingnan natin. BX. Yan, Air Harbor. Pati pala seaplane. Dito sila naglaland. Diyan. Kaya pala ano rin dito. Dito rin nag-aano yung mga aeroplano. Dati palang airport ng mga seaplane to. Yan yung BX Sternwheeler yung sinasabi ko. Yan yung buka sila ng pasahero. Para sa likod niyan may ikot para mag-move yung boat. Yan. Ayan na. Ayan na ang ating winter. Malapit na. Ang katao-tao. Dito sa downtown. Yan. Ito yung Queensway. Tapos yung First Avenue. Bisitahin natin yung nasunog na ating courthouse. Nasunog na Bottling Depot. Nung nasunog yung Crossroads, after ng couple days, ang balita yung arsonist pinakawalan after 2 days. So nasunog naman yung ng last week lang, Sunday. So tingnan natin dito. Inakala nila baka same person na nagsunog ng Bottling Depot. I think sinarado nila. Ayan. May sign dun eh. Yellow sign. O baka yung left lane lang sarado. Oo nga, ito nga. Ito yung nasunog oh. Yan nga natin. 1 lane lang. Kasi blue on siya eh.
Ayan oh. Buong ano, nasunog. May security pa sila. Wow. Ito, nasunog oh. Buong building. Wow. Unbelievable. Ito sa boat launch, may nakitang dito tayo. Kitang pickup truck. Hindi nila alam kung ano yan o aksidente o talagang sinadya. Missing cuts daw. Ayan. Sandbank, daming umakyat dun. Yung banda. Ito yung the brink, naapektuhan sila ng tariff kaya baka daw magbawas, mag-layoff. Yun yung nakita ko sa sa dyaryo ng Prince George Citizen. Online, digital naman siya. Ano siya, yung may-ari niyan si Jan Brink, Dutch immigrant na ata galing UK. 50 years ago niya sinimulan yung mga ng mga reject ng mga meal, siya yung magpa-process. Ginagawa niya ata sawmill, parang gano'n. So kumita siya ron, tapos nag-real estate siya. May mga brick subdivision siya, tapos yung mga building sa sa College of New Caledonia is based sa kanyang name, John Brink Straits Building. Nag-donate ata siya sa kanyang mga nakikita. Dami rin naman trabaho siyang nagagawa, kaya yan ang dapat na i-protectan ng mga ating federal government. Tatari.